napaisip ako dun sa kakilala ko na nagbahagi, nagkwento rin tungkol sa siyempre ano rin siya, interesado rin siya sa mga panglipo ng mga issue. At sabi nga niya napasubo tayo. Sabi niya, nakikinig lang ako sa kanya. Napasubo tayo. Ayaw ko rin talaga iboto si Marcos noon. Kaya lang dahil nga kay Inday Sara. Yun na rin ang ibinuto ko. Isa naman yung dilawan ng Manalo, ayaw ko naman kay Robredo. Pero ang nangyari, yun nga yung ibinuto ko, binuto natin. Pero parang dilawan na rin yung nanalo sa panahon ito. Sabi niya, napaisip din nga naman ako. At dahil nga ganun yung kanyang nakwento sa akin, siyempre, nagbablog tayo. Nagbabangon din tayo ng mga bagay na maaari nating maibahagi. Sa katulad nga niya, nagtataka nga siya iniwasan nga si Robredo tayo nga sa dilawan ang nangyayari. Nung si Marcos nga ang kanyang ibinuto, paano na rin dilawan ang nangyo na rin ang nanalo. At yan ang pag-uusapan natin. At siyempre bago yan isang magandang araw po sa inyo lahat. At saan mang panig kayo ng Pinas naroroon, sa ating pang pagpapala. Ang makatang tambay pinili, ang puhunan lamang ang mga higit ng buhay. At kung di ka pa nakakapag-subscribe, subscribe naman. At siyempre isama mo ng panuorin at alamin kung anong meron pa makatang tambay. Okay. Isa-isa ko't nagbalik tanaw ako doon sa mga video, mga napapanood ko. May kinalaman nga sa ganitong mga issue o usapin. At nakita ko, napagdugtong-dugtong ko rin. Siyempre, sa hinabahaba rin naman natin ang mga pag-oobserbasyon, nakikita natin, nagkakaroon na rin tayo ng mga conclusion, ng mga sarili nating opinion na sa tingin ko naman talagang may katotohanan. At hindi ko naman kinukumbinsi na maniwala kayo. Unang-una nga, tataka nga tayo. Tingnan nyo ang mga hakbangin ng gobyernong ito. Siyempre, alam natin si Marcos yung ibinuto natin. At narin nga yung katulad ng pangako niya noon sa kampanya, nanitim pa sila. Ipagpapatuloy niya yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. At alam naman natin yan kung ano yung mga yan na talagang nakatulong at minahal ng tao. Kahit sa paningin ng iba, ito nga raw talagang kasuklam-suklam. Ang katotohanan, nilalabas lang nila dito yung mga maliit na portion ito. At talagang tumututol at maaaring ito yung apektado ng mga ginawa niyang kampanya para nga sila ay disiplinahin, bigyan ng leksyon sa mga gawain ito. Siyempre tinutukol natin yung war on drugs niya na nagresulta nga ng mga extrajudicial killing. Isa lang naman to. Siyempre nariyan ay nag-umpisa ng magkaroon ng kampanya para pigilan ito at sugpuin. Pinaroon na yung mga collateral damage. Pumasok na nga dyan. Siyempre hindi maiwasan yun kasi nga hindi naman pwedeng sasabihin mo dun sa mga drug lords, mga poser, lalo na yung mga big time. Tumigil na ho kayo. Hindi pwedeng pakiusapan sila. Babarilin ka niyan. May mga armado kaya ang mga ito. Kaya yan nagresulta. Sabihin natin na hindi naman perfecto. Maaaring may umabuso. Ito lang kasama yung sa maikling salita, ito yung pinangako nung naipagpapatuloy. Pero nakita natin, taliwas dyan, kabaliktaran na ginawa. At ito nga, inuusig hanggang ngayon, hindi matapos na pag-usig para dyan sa mga extrajudicial killing na drug on war ni Pangulong Duterte. At hindi lang yan, tingnan ninyo, yung gustong lansagin noon at buwagin na mga CPP-NPA, ng nakaraang administrasyon at alam naman natin na humina nga gumupo ito. Napapansin natin, ito yung mga naging kakampi niya ng administrasyong ito. Sa halip na yung kanyang ka-unity, ito na nga yung kanyang kakampi. Bakit masasabi natin na ganun ang nangyari nga? Sabi nga nung kakilala ko parang na rin dilawan yung nanalo. Kasi itong mga NPA na ito, nung panahon ng Aquino,
talagang binibibi nila ito at pinapasok talaga nila sa kanilang administrasyon bilang kabahagi o sa madaling salita ay itinuring ng mga kasama. Yun yung ating nakikita rito na isang halimbawa kung bakit nga nagmimistulang dilawan tayo. At ngayon, bakit nga ba nangyayari ito? Maitanong ninyo. Gusto lang ba talaga ni Romualdez na o dahil lang ba ito sa talagang ambisyosong pangarap ni Romualdez na maging Pangulo ng bansa, napapalit kay Bongbong Marcos? Meron kadahilanan ito na alam naman nating lahat ngayon sa panahon ito na talagang hindi si Marcos yung nasusunod sa gobyerno niya, kundi itong mga taong nakapaligid sa kanya na malalapit sa kanya. Siyempre lalong-lalo na lantaran naman na ito. Hindi na ito sabihin may chismis lang natin o biso-biso. Si Lisa Marcos, yung asawa niya, isa ito sa nasusunod yan at nagpapasya at nagdidesisyon. At ikalawa, ito si Romualdez. Pinababayaan lang siya na magdesisyon kung ano yung kapangyarihan mayroon yung kongreso na pinapamunuan niya. Bilang isang independent rin, co-equal na sa power ng executive, itong legislative na pinapamunuan ni Romualdez. Pinababayaan ni Marcos na gawin ng pinsan niya itong mga kalokohan, kawalangian dito sa kongreso para sa pagsusulong na sarili niyang interes sa darating na hinaharap na kanyang pinapangarap at inaambisyon. Dahil nasusunod itong dalawang ito, simulan natin kay Lisa Araneta. Hindi kayo maniniwala. Totoo yung sinasabi noon ng isang announcer o isang anchorman. Akalain mong ang isang executive secretary ni Aquino noon ay makapasok ng Malacanang. Mantakin mo yan. Lubos maisip na ito ay magiging lihim na naroon sa Malacanang at siya yung nag-i-screen sa mga appointment. Bakit nangyari ito? Ito pala, kasama talaga dati ni Lisa Marcos sa kanilang law firm. Ang ibig sabihin, kaya nangyayari ito sa pamagitan ni Lisa Marcos, nakapasok ng Malacanang ito si Aquito Ochoa, ito yung tinutukoy ko, na dating executive secretary ni Aquino. Parang ang hirap-hirap isipin na ang isang tao na Aquino na malapit dito na simulat sa pulpa, biglang magiging konektado at makakapasok sa loob ng Malacanang na itong si Marcos ngayon ang nakaupo. Maituturing natin na talagang isang kalabang mortar nila ito sa politika. Pinakapasimula rin. At ang nakakagulat nga rito, dahil nakapasok ito yung nasusunod halos kung ano yung mga pamantayan ng dilawan. Ito yung umiiral ngayon. Tignan nyo ang mga nangyayari. Kung ano yung ginawa ni Duterte noon sa ABS-CBN, ito yung ginawa ngayon kay Duterte. Para makita mo rito yung mga binggansa sa mga nangyayaring ito. Binggansa ng dilawan, hindi ng Marcos. Binggansa laban sa dating nakaupo na administrasyon. Yun yung malinaw dito. Bilang pangalawa, tingnan nyo yung mga nangyayaring pamamaraan pagka nag-hearing dyan. Nakikita ninyo na yung kinukuha ng mga witness at mga resource person. Madalas mga galing din sa bilangguan. Mga hinugot lang nila doon, katulad na lang ni Jimmy Guban. Life ang sentence nito. Ito kinukuha nilang testigo. O yung mga inmate doon sa Davao, bilanggo rin ito, kinukuha nilang testigo. Ibig sabihin, sinusundan nila yung mga pamaraan na ginawa ni Duterte. Hindi ba naging testigo din ng administrasyong Duterte kay Dilima yung mga bilanggo rin sa National Bilibid Preso naman. Kumbaga, binabalik nila yung mga bagay na ginawa ni Duterte noon sa dilawan sa kanila. Yun ang ginagawa nila ngayon. Kaya naman hindi natin masisi na kahit ordinaryong tao, na katulad ko lamang, talagang mag-isip. Nakakala natin, nakalibre tayo sa dilawan at si Marcos yung ibinuto natin. Pero, ang nangyari, dilawan pa rin pala yung babagsakan natin.